Mga kapatid, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At welcome sa ating bagong video kung saan bibigyan lang namin kayo ng quick update tungkol dito sa kasong isinampa ng GMA Network laban sa Tape Incorporated at kung ano na ang mga latest development at ano mga susunod na hakbang at ano ang magiging sagot ng Tape Incorporated tungkol dito at ang umano'y posibilidad na madamay dito yung mga executives ng Tape na kagaya nila Malucho Apagar at ni Tony Tobiera. So alamin natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, bumabati muna kami ng happy birthday sa ating Kadabargad since 1982 na si Miss Connie Reyes. Happy birthday, Madam Connie Reyes. So share ko muna sa inyo yung latest video na pinost ni Singing Queen Jean kung saan caring-caring niyang buhatin yung mga sako ng bigas galing sa Grain Smart Rice. Sabi nga dito sa caption, Singing Queen man sa inyong paningin, ayun, kargador naman pala din. Agad naman tong dinagsa at hinangaan ng mga netizens. Sabi ni Lina Burak, ingat-ingat sa pagbuhat ng mabibigat, ingatan din ang spinal cord. Sabi ni Mervin Parnalla, dati ka bang kargador sa palengke? Sabi ni Cyrus Medura, napakalakas, pretty and strong SQ Jean. Makapag Grain Smart Rice na nga din para palaging smart. Wag lang masyadong bubuhat ng sobra, alam mo na, and baka lumaki braso. Saktuhan mo lang please, ingat always. Sabi naman dito ni Camila Valencia, ang gandang kargador naman nito na napaka-strong mo naman talaga SQ Jean. So makikita natin dito no, yung mga singing queens nakagaya ni SQ Jean walang kaartihan at caring magbuhat ng mga mabibigat na bagay at sanay sa mabibigat na trabaho. Tsaka maganda rin to kasi exercise din to sa katawan. Hindi lang si SQ Jean kundi lahat ng mga singing queens natin mga sanay sa fitness. Talagang mai-inspire ka talagang maging fit. Samantala, pumunta naman tayo sa usapang Love 10 viral yung team ni Andres Mulak at ni Ashtin Olviga kung saan yung kanilang billboard ay pinakita dyan Loto o doon sa Lot Avonel sa may Seoul, South Korea. Ito ay magraran mula May 26 hanggang May 30. Dahil ito ay para sa exclusive Ashdress special ad lighting dyan sa Seoul, South Korea. So shout out sa mga keepers ng Ashdress. So mag-ingay kayo, makikita nyo dyan yung paboritong love team dyan sa Korea. So ngayon hindi pagtatagal, babasahin ko lang itong latest na update tungkol sa isinampang kaso ng GMA7 laban sa Tape Incorporated kung saan posibleng bang madamay yung current president and CEO ng company na si Malucho Apagar sa reklamong isinampa ng GMA7 laban sa Tape Incorporated. Basahin natin yung article mula sa pep.ph. So sabi dito, sa May 29, 2025, Webes daw ay magkakaroon ulit ng mediation sa pagitan ng GMA7 at Television and Production Exponents Incorporated. Nakuha namin ang kopya, nakuha daw ng PEP ang kopya ng subpoena na pinadala sa Tape Incorporated na sinampa na nga ng reklamong estapa ng GMA7. At base sa reklamo sa accusation na di pag-remit ng Tape ng nakolektang advertising revenues mula sa kanilang mga kliyente. Ito yung mga advertisers nila. Nasa ilalim daw ito kasi ng kanilang 2023 assignment agreement. Yung reklamo ay sinampa sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Nilabas ng GMA7 yung state. Agad namang nagpadala sa amin ng statement ang legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque para sabihing wala silang alam tungkol sa isinampang reklamo. So ipapakita ulit natin dyan yung official statement ng GMA7 tungkol sa estapa complaint nila against Tape. Agad daw niyang tinanong yung kliyente niya tungkol dito at pina-check niya sa OCP ng Quezon City at sinabi nga ni Atty. Maggie na wala pa raw case na final sa kanila yung GMA7. Pero nakakuha nga ng copy itong pep.ph tungkol na dun sa reklamong isinampa ng GMA7 laban sa Tape at nakasaad sa subpoena na iniimbitahan pa lang sila ng fiscal sa mandatory mediation na nakaschedule sa May 29 ng tanghali.
At based sa Sampina din, failure to attend the mandatory mediation conferences will serve as a waiver of your right under a said department circular, and conduct of preliminary investigation shall proceed accordingly. Kapag walang mangyayari na sa mediation, magkakaroon na ng formal preliminary investigation at bibigyan ng sapat na araw para makapag-file ng counter affidavit ang TAPE Incorporated. Ngayon, ang paliwanag naman dito ni Atty. Maggie na ngayong ruling sa Department of Justice or DOJ na idinadaan muna sa mediation ang isang reklamo bago ito imbestigahan ng Prosecutor's Office. Ngayon, para sagutin yung ating tanong kanina kung madadamay ba dito si Malucho Pagar, nakasaad kasi dito na yung dun sa 2023 assignment agreement between GMA and TAPE na hindi pa presidente noon si Malucho Pagar. At sa katunayan, wala yung pangalan daw niya dun sa general information sheet na naka-attach sa complaint. Ang isa sa pangalan na nandun, na isa sa mga board of directors ng TAPE, ay si Mr. Tony Tobiera. Pero sa inilabas na statement ng GMA, kasal si Ma'am Malu at hindi si Tony Tobiera yung kasali dun sa statement. At hindi pa masagot ng kampo ng TAPE yung ganitong ganitong technicality. Ang hangad na lang daw nila ay maayos na yung dapat singilin at magkabayaran na. Meron naman daw nagsasabi na isang condo unit lang daw iyan sa Rockwell ay bayad na yung sinisingil ng GMA7. So yun yung latest update dito. Hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Confirmed na meron ng sampina na pinadala sa TAPE at hinihiling na silang mag-rescue. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi nakialam ang mga halos-los sa production ng Itbulaga noon ng TVJ. Sana hinayaan na lang tumakbo yung show naturally, 'di ba? So, sana okay pa sana sila, sana nasa GMA pa sila, sana may pumapasok pa ring pera sa kanila, pero nauna kasi yung pagiging greedy kasi. I-share ko na lang din yung quotes ni Andy Stanley. Sabi niya, greed is not a financial issue, it's a heart issue. At sabi din sa quote ni Erich Fromm, greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. So sa madaling salita, wag maging ganid, wag maging gahaman. Kasi aanin mo pa yung marami kang pera kung marami ka namang natatapakang tao at ang tingin sa'yo ay greedy. So tandaan, lahat ng ginawa mong pagkakamali at lahat ng ginagawa mong masama laban sa iyong kapwa ay doble ang karma, doble triple ang karma niyan ang balik sa iyo. So maging satisfied tayo sa kung ano man ang blessing na natatanggap natin, kung magkano man ang nakukuha natin, natatanggap natin, pagpasalamat natin yan sa Diyos at wag maging ganid at maging gahaman.